balita ngan impormasyon nga angay hibro ang mga isyu nga kinahanglan aksyonan. Ini pagtitirukon nga nigpapahamtang ipinagihan programa Agenda Hautso Ika ng Philippine Information Agency Eastern Visayas. Igpapalangat tayo ang mga Agenda Hautso nga napapanahon ngan sadang pagdagdon. Eastern Visayas, Habagong Pilipinas. Ini ang iyo agenda. Alinyada han mga balita. 79 nga agrarian reform beneficiaries formal nga nakarehistro como kooperatiba at DAR Region 8. Unified 911 System ginlansar han DILG Sinirangan Visayas para mas madagmit nga pagresponde ang mga insidente o emergency. Optometry and oral health services para sa mga kabataan sakop han PhilHealth Yaka program. Mga pobre nga pamilya sa Southern Leyte nakakarawat in rice subsidy tikang ha gobyerno. Mga serbisyo ang gobyerno ginpadangat ang mga OFWs ang pagsalinurog ang Migrant Workers Day 2026. Pagtikang ang klase Hakatarman Northern Samar naging hapsay sobra 2,000 nga mga kabataan ginkarawat han mga magturutdo. Arasada Balita, PCA ng Probinsyan Biliran nagpirmahay hinmoa para paghatag serbisyo medikal ang mga parag-uma hinlumi ang probinsya. Pinakaunhing bahin ng Regional Scientific Meeting at National Academy of Science and Technology Philippines gindumara sa Sinirangan Visayas. At News and Information Center, masubra na 25,000 nga mulupyo Sinirangan Visayas na serbisyuhan ang bukas centers han gobyerno. Kooperasyon han komunidad naging susi han malinang puson nga paghalpat han CTG members han Northern Samar. Ay istorya panlawas, chronic kidney disease, pag-iistoryahan. Mga detalye han aton mga balita, masunod na! Maupay nga oras mga kasangkaya, naada na kami ha ika-20 nga edisyon ng Season 2 ng Agenda 8. Hinaot unta naada ka mga maupay na kahimtang niya na. Ako, Frederick Humeres. Balik eskwela na. Aton gihanan aton mga kabataan haotro nga hugna han ira pagarab. Labawan aton mga paningkamot nga mataganhin insaktong edukasyon aton mga kabataan nga amon paglaom han masunod nga panahon. Ako, Mary Grace Manadong. Tutok permi amon kada semana nga edisyon ng Agenda 8. Kan permi niyo magkikita ng Facebook pages han Philippine Information Agency Eastern Visayas. Ako, Aegis Pinosa. Ang Agenda 8 in iyo masusundan ha mga istasyon han Radyo Pilipinas Calbayog, Radyo Pilipinas Sogod, ngan Radyo Pilipinas Borongan. Upod pa ha 94.9 Infinite Radio Villaba, nan 94.5 DYRK Radyo Calgara, Hakarigara Leyte. Ini hi Jane Sanyanugay, ini an iyo Agenda 8, Year 2. Agenda Hautso. 79 ng agrarian reform beneficiaries formal nga na nagkarehistro como kooperatiba han DAR Region 8. Adan report ni Jasmine Kate Agusto han PIA Leyte. Formal nga nakarehistro como kooperatiba ang 79 nga agrarian reform beneficiaries sa Sinirangan Visayas sa pinaagi hagin dumara nga registration caravan ang Department of Agrarian Reform nga nan Cooperative Development Authority. Panuyo hini nga inisyatiba ang mas mapakurkusog pa ang mga parag-uma nga magkamayada hilegal nga personalidad agud madali hira makatagamtam han mga bulig tika nga gobyerno nga nan mga direkta nga higayon ha merkado ngan mga pribado nga institusyon. Dako naman ang pasalamat ni Edgard Montuya, chairman han Kangumbang Agrarian Reform Cooperative, tungod nga han diri pahira kooperatiba makuri ang kamutangan han era asosyasyon ngan waray pribilehiyo ha pagkuhahin mga barato nga paninda, exemption ha buhis ngan damo pa nga iba. Nakunduro ang challenge sa amon han diri pa kami cooperative. Kulang kami mga assistance nga naabot sa amon. So didahan na-encourage kami pag-convert into cooperative. Nagkamayada kami damo nga access na kunain kami mga kaaruhin mga project, especially hadar damon era kuligamon. So diyan na kay cooperative naman kami. So yan na, nagpapasalamat kami ha era ayo ang mga taga Department of Agrarian Reform ang era bulig nandong atay arabot pa ka bulig kay kami nagkamayada kami kusog ang amon organisasyon tungod sa era pagbulig amon pag-alalay si kang kakurian nagtuhang ka
ginawaan. Durante pagpasidungog han mga bag-o nga kooperatiba, ginpangunahan ni DAR Undersecretary Joseph Angelo Martires ang paghatag in Certificate of Registration ngan Certificate of Compliance. Gintagan naman hindoon ni Martires ang importansya han pagparehistro komo kooperatiba agud makabenepisyo hintig daramo nga palitin mga produktong hapag-ani ngan hin maruupay nga halin han iragin uma. Ang maganda pa dyan, dahil nga organized kayo as a group, yung financial literacy ng buong organisasyon. Dapat marunong ka rin mag-keep ng tinatawag ng books of accounts nyo. Saan pumupunta yung gastos, saan pumupunta yung kita, paano pinag-ahatian ng profit. Kailangan yan eh. Pag regular ka kasi rin na farmer lang, hindi mo inaasikaso yung long-term spending mo eh. Pero with financial literacy, maaayos nila na pag may ganito tayong pondo, itong pondo to nakalaan pagkatulan, lalo na pag may mga sakit na mga nangyayaring natural calamities. Tapos ito, pwede tayo magbigay ng profit sharing pag mga panahon naman na maganda yung kita nila. Tika nga Philippine Information Agency Leyte, Jasmine Keita Agosto, ini ang Neo Agenda Haotso. Unified 911 System ginlansar han DILG ha Sinirangan Visayas para han mas madagmit nga pagresponde ang mga insidente o emergency. Ang detalye hini nga balita igahatag ni Alet Reyes han PIA Leyte. Paglansaran Unified 911 System, dini na mismo hariyon matatawagan ngan mababaton ang mga tawag ha emergency hotline 911. Formal na ginlansar ang Unified 911 System, ipinaagi ang Department of the Interior and Local Government, kaupod ang mga pangunang responders, sugad ang Philippine National Police, Bureau of Fire Protection ng mga Disaster Risk Reduction and Management Office. Labot lang ang direkta nga makakasulod ang mga local operators. Ang tawag, iniin mababaton pa hinaknan nga winaray o Bisaya, agud mas madagmit maintindihan na nagindadang hala na insidente o emergency. Sumalakan DILG 8 Regional Director Arnel Agabe nga hini nga paagi mas madagmit gihapon nga marerespondihan ang anuman nga tawag tungod nga diretsyo na ini nga mababaton hin lokal nga otoridad kumparahan una nga ang tawag in maagi pa nga tuhan ila central system nga nakabasing ha Manila. Kung may krisis, may kita sigurado nga matatawagan. Diri na kay numero, kung diri numero nga matatapunan. Diba? So that's the reason why, among others, what's the primary feature, so to speak, as far as 911 is concerned, is that the one that you will be calling, tatawagan ito natin mga mulupyo, din ni Eastern Visayas, in maarang gihapon magwaray, maarang magbisaya, para diri na makuri, sinaptanay, diri na kinanglanon, diri na makuri, na kamo magkaintindihan na kung ano, inaarot na huli, kung hino ikinanglanon na mag-responde. Of course, as mentioned by Mayor Romualdez, what's important is immediately, there is our telecommunicator, na itong mga call center agents, in fact, in maarang dahil makukuha kung ano ang ikikinahanglan na muli, kung ano ang ikikinahanglan na responde itong atong mga mulubyo na dahil ito sa crisis o sa panitabo or those that we be calling for assistance. Kaupod nga ginansar ang Unified 911 System ang mga rehiyon ng Ilocos Norte ha Region 1, Isabela ha Region 2, ngan Iloilo ha Region 6. Iyan nga Philippine Information Agency Leyte ni Alet Reyes in an EU Agenda ha 8. Optometry and oral health services para mga kabataan sakop na ang PhilHealth Yakap Program. Ang report, tigang Consola Arcon, ang PIA Eastern Visayas. Libreng optometry and oral health services para mga kabataan sakop na hanyaka program han gobyerno pinaagihan Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Kinanglanla igrehestro anehan mga kaganak anira mga anak hayakap clinic para matagamtaman ang mga benepisyo. Sumalakan Mira Marizabala Regional Information Officer han PhilHealth Region 8 matutal ha 2,500 ang gino-offer nga package han PhilHealth para itong eyeglasses sa mga kabataan nga na edad kutob 15 anyos. At least maibanan ito na aton kabaraydan parahan mga eyeglasses na aton mga anak nga medyo na daot na iton
Diri na perfect nga 2020 no, labi na kay mahilighan gadgets na. Labotan Optometric Services. Matatagamtaman gihapan mga kabataan ang libre nga oral health services nga na kantidad hin 1,000 pesos. May na naton benepisyo ha oral health nga worth 1,000 pesos. Pwede gihapon ini ma-avail na naton mga kabataan no. Again, mag-refer hini haira dito ha dental clinic ang ato niya ka clinic doctor. Kundi hira naka-parehistro. Tikang Happy ay Eastern Visayas. Sol Alarcon ini ang iyo agenda ha 8. Mga pobre nga pamilya sa Southern Leyte nakakarawat hin rice subsidy tikang ha gobyerno. Adin detalye kan Bong Pedalino han PIA Southern Leyte. Ang national government pinagi sa Department of Social Welfare and Development DSWD nagpangapadapod og pagkaon nga sarang madungag. Katambayayong ang provincial government sa Southern Leyte pinagi sa Provincial Social Welfare and Development Office PSWDO. Ang pagpanghatag og bugas ilawom kini sa ayuda para sa kapos ang kita program kun akap sa DSWD, usa sa mga social protection programs sa mga ahensya nga nagtabang sa mga kulang ang kinitaan. Subay nini, sobra 5,000 kapamilya na o households ang nahatagan sa dekalidad nga commercial rice sa pasiunang sauga sa distribusyon sa meging bulan dito sa mga kalungsuran sa Hinundayan, St. Bernard, Libagon o karong bulana dinhi sa Dakbayan sa Maasin. Sumala pa ni Alfonso Espina, ang in charge sa mga supply diha sa PSWDO. Sa Hinundayan o St. Bernard, ang mga gipang target nga mga beneficiaries mao ang mga mag-uuma. Sa Libagon, mga senior citizens. O sa Dakbayan sa Maasin, mga drivers o food delivery riders. Diin matag beneficiaryo nagadawat og tag 12 og tunga ka kilo nga bugas. Sa interview kaniya sa Philippine Information Agency PIA, gibutyag ni Espina nga ang budget alang niini 10 million pesos og magapadayon pa ang panghatag hangtod malukuptanan ang 13,000 kapin ka mga beneficiaries sa tibuok probinsya. Usa sa mga nakakuha sa maong rice subsidy mao si James Casinaw, 25 anyos, food delivery rider sa Pasabay. Minyo, may duha ka anak, pulos babay, mga bata pa. Grade 2 ang maguwang, 6 kabulan ang manghod. Nagpuyo sa GK Village, Barangay Cumbado, Maasin City. Nagpasalamat po sa gobyerno sa dihatag nga ayuda nga bugas. Salamat kaadto sa tanan nga itong dihatag sa 12 kilos and 1/2. Salamat kaadto. Gikan sa PIA Southern Leyte, Bong Pedalino alang sa Agenda Ha-8. Mga serbisyo gumero gipadangathan mga OFWs pagsalin orogan Migrant Workers Day 2026. Adi ang detalye kan Rodrigo Victoria han PIA Bileran. Sa pagpadayon sa administrasyon ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagpalig-on sa kaayuhan o proteksyon sa mga overseas Filipino workers o OFWs, nagdala sa nagkadaiyang serbisyo ang naglaing ahensya nasyonal sa gobyerno atol sa selebrasyon sa Migrant Workers Day 2026 sa probinsya sa Biliran. Ipahigayon ang kalihukan niadtong Hunyo 5 sa Provincial Civic Center sa Naval. Diin mitambong ang kapin 750 ka OFWs, ilang mga pamilya o mga stakeholders gikan sa 6 ka probinsya sa Eastern Visayas. Lakip sa mga ahensyang naghatag og serbisyo mao ang Department of Information and Communications Technology o DICT nga mitabang sa mga partisipante sa pagparehistro sa eGov PH app. Kapin 500 ka mga partisipante usab ang na-orient bahin sa mga benepisyo o serbisyo nga ma-access pinagi sa digital platform sa gobyerno. Ang Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth nagpahigayon usab og enrollment sa YAKAP program aron mapalapdan ang healthcare coverage sa mga OFWs ug ilang mga dependente. Samtang ang Department of Trade and Industry o DTI naghatag og business counseling, loan facilitation, consumer advocacy ug business name registration aron suportahan ang panginabuhian o pagnegosyo sa mga OFWs ug ang ilang mga pamilya. Atol sa kalihukan, gipanghatag usab ang ginatibuk ang 280,000 ka pesos nga ayuda ngadto sa mga kwalipikadong benepisyaryo.
Napulog usa ka biliranon nga OFW ang nakadawat og tig 20,000 ka pesos ilalom sa Balik Pinas Balik Hanapbuhay program aron makatukod og kagalingong panginubuhan human sa ilang pagpauli sa nasod. Matod ni Arlene Saliuman, Regional Director sa OWA Eastern Visayas, ang mga OFWs mao ang mga modernong bayani nga magpadayon sa pag-alsa sa kahimtang sa ilang pamilya o pag-amot sa pagtubo sa ekonomiya sa nasod. Gipasiugda sab niya nga magpabiling andam ang gobyerno sa pagpanalipod o pagsuporta kanila. We honor and recognize our overseas Filipino workers, the modern-day heroes who work hard, sacrifice, continue to uplift their families and contribute significantly to our nation's growth. Sa iyang mensahe, si Attorney Patricia Yvonne M. Kaunan, OWA Administrator, may pasalig nga magpadayon ang OWA sa paggiya o pagtabang sa mga OFWs gikan sa ilang pagbiyahe paingon sa gawas sa nasod hangtod sa ilang pagpauli o reintegrasyon sa komunidad. Sa OWA, nananatili kami katuwang ninyo sa bawat punto ng inyong paglalakbay, mula sa inyong pag-alis, pananatili sa ibang bansa o pamagtrabaho, hanggang sa inyong ligtas na pagbabalik sa Pilipinas. Patuloy namin pinalalakas ang aming mga programa at serbisyo upang matiyak na may maaasahan kayong suporta, proteksyon at oportunidad, lalo na sa panahon ng pangangailangan at krisis. Samtang si Governor Rogelio G. Espina may pasiugda sa dakong papel sa mga OFW sa ekonomiya sa Pilipinas pinagi sa ilang mga remittance nga nagpalig-on sa ekonomiya o nagtabang sa ilang mga pamilya o komunidad. Minsan ay hindi na po alintana ang panganib o ang mga kahirapang nararatnan sa lugar na pinagtatrabahuhan. Ang importante ay mapadala sa kanilang pamilyang naiwan. Through their massive and stable inflow of remittances, they strengthen the peso, boost foreign exchange reserves, support national consumption which drives 7% of the Philippine economy and provides economic stability even during global crisis. Ang maong kalihukan kabahin sa padayon nga paningkamot sa Administrasyong Marcos nga mas mapaduol ang serbisyo sa gobyerno ngadto sa mga OFW ug masiguro ang ilang kaayuhan, seguridad ug malampusong reintegrasyon sa katilingban. Gikan sa Philippine Information Agency Biliran, kini si Rodrigo Victoria, kini ang inyong Agenda Haotso. Pagtikanghan klase Katarman, Northern Samar, naging hapsay sobra 2,000 nga kabataan, ginkarawat han mga magturotdo. Detalye hini nga balita, igahatag ni Aileen Diaz, han PIA Northern Samar. Naging manilampuson, mahinungdanon, hapsay ngan mamurayaw, ang pag-abri ngan pagtikangsan klase sa Lunes ng adlaw hunyo so particularmente sa Katarman 1 Central School para sa school year 2026-2027. Harani 2,000 nga mga kabataan tikang sa grade 1 ngadto sa grade 6 ang sumulod sa eskwelahan. Ang iba kaupod ang makaganak pagdulong nga masiguro nga libre sa peligro ngan mahiabot ang estudyante sa sakto nga oras. Bida sa flag raising ceremony ginpakilala ang bag-o nga principal sa eskwelahan ngan 78 nga puwersa sa mga magturutdo. Sa iya mensahe gintagan doon ni Mrs. Ginaline de Guia, ang bag-o nga principal sa nasabing eskwelahan. Ang klase sa niya pagdumara ngan pag-amanihar sa eskwelahan kundi nasugad siya nga labot sa panutduan sa pag-aradman iya liwat prioridad ang pagtutok sa formasyon sa pamatasan ngan disiplina sa kabataan. Mag-focus liwat kit on the values, discipline kay sa pagkayana mauguditon an medyo mayaon kuan negative impact sa aton mga bata. That is why we activated our LRP. Naghahatag kami mga flyers para aware ang aton mga bata kung ano karang mga rights, kung ano karang mga responsibilities. Diyan api na siton ang mga activities, programs nila that focuses on anti-bullying. Kay maugod dito ang aton problema tini. Sini nga una nga semana nga gingangaranan sa eskwelahan nga opening block dida sa school calendar
padayon nga ginaghat sa principal ang mga kaganak nga ipadayon ang pagbuhat sa brigada labi na sa tunwara pa pagbisita sa eskwelahan. Encouraging our parents, we are asking for your help to continue the Brigada Eskwela whenever you have extra time, especially in the afternoon and on the holiday. Sa June 12, sa Sabado 13 at sa 14, you can share your time, effort. Ginpatapod naman ni Digia ang mga kaganak nga preparado ang mga magturuddo para sa ira kabataan pero nag-apilar sa mga kaganak nga suportaran ang kabataan dida sa ira pag-aradman labi na kun yaon ginpapahimo pag-uli sa panimalay. Sa interview sa PIA kan Schools Division Superintendent Dr. Gaudencio Alhibe, naibaruan nga sa yan ang school year 2026-2027 gin-implementar ang 3-term school calendar. Ang iyaliwat ginpatapudan kaandaman sa Department of Education sa pagtikangan pag-abre sa klase. Hikang sa Philippine Information Agency, probinsya sa Norte San Samar, ini sa Aileen Lazon Diaz para sa Agenda Ha-8. Formal na nga ginabrihan ang Department of Education in school year 2026-2027 habugos na syudad han Borongan ng probinsya han Eastern Samar. Base han opisyal nga guidelines and DepEd Order No. 9 Series of 2026, ang formal nga pagtikanghan klase na himutang han Hunyo 8. Iniin katapos han malinampuson nga selebrasyon han Brigada Eskwela ngan enrollment period. Madasigon ngan may kalipay nga ginabi-abi han mga magturutdo ngan mga mamumuno han eskwelahan ang pag-atubang han damo nga mga estudyante nga nang eskwela yana nga tuig. Base han pinakabag-ong IHAP tikang ha DepEd Schools Division Office, umabot han 18,500 ang mga estudyante tikang ha kinder tubtub senior high school ang formal nga nakalista ha Borongan City Division. Samtang ha Eastern Samar Division naman, umabot han 85,600 nga mga estudyante habugos nga mga bungtuhan probinsya. Dako naman ang pasalamat han pamunuan han DepEd ha panguna ni Schools Division Superintendent Dr. Gorgonio Diaz Jr. han Borongan City Division tungod han dako nga suporta han mga ginikanan nga waray mag-alang han pagpa-enroll han ira mga anak. Agud masiguro ang kataluwasan han mga estudyante ngan magturutdo, nagdeploy himpuwersa ang mga kapulisan ha kadalanan nga harani han mga eskwelahan. Iniinda ko nga pitad han Eastern Samar Police Provincial Office ha ilarom han liderato ni Police Colonel Ernesto Macasil ang Provincial Director. As your Provincial Director, hani kami na nag-courtesy call han aton mga principal ha aton mga public schools para maasistihan naton kung ano may concerns pag-abot iton aton yan ang balik eskwela. Hadapit naman han akademiko nga preparasyon, naging madasigon ang pag-abi-abi ha Eugenio S. Dasa Pilot Elementary School, usahan pinakadako nga primary nga eskwelahan ha syudad. Pinamumunuan ini han ira school head hi Ian Roy Herna. I welcome all learners and parents to Eugenio S. Dasa Pilot Elementary School. I would like to inform everyone that ESDP is very ready to welcome, accommodate the 1,500 learners for school year 26-2027. And ESDPS is now implementing the 3-term calendar of the Department of Education. San pa man may ginatubang nga kulang hapira nga mga classrooms sa mga hirayo nga barangay, nagpabilin nga positibo ang DepEd nga madidireksyonan ini pinaagihan alternative learning modality o ang shifting han schedule agud waray estudyante nga mabayaan ha pag-aram. Tikang ha PIA Eastern Samar, Jing Lira ini ang iyo Agenda Ha-8. Haaton ratsada balita yana, PCA ng probinsyan Biliran nagpirma hinbawa para paghatag serbisyo medikal ang mga parag-umahan lubihan probinsya. Pinakauri nga bahin ang Regional Scientific Meeting ang National Academy of Science and Technology Philippines din dumara sinira nga Visayas. Ang detalye ni nga ratsada yung mga balita, masunod na. Ratsada Balita! Nagpirma og memorandum agreement ang Philippine Coconut Authority o PCA ug ang Biliran Provincial Hospital aron mapalapdan ang serbisyo sa panglawas alang sa mga rehistradong mag-uma sa lubi ug ilang mga kwalipikadong dependent sa probinsya sa Biliran. Ubos sa programa nga sakop sa Coconut Farmers and Industry Development Plan o CFIDP, ang mga benepisyaryo makadawat og tabang pinansyal alang sa ilang panghospital
outpatient services ug post-confinement medical needs. Matod sa kasabutan, ang matag kwalipikadong coconut farmer mahimong makadawat og hangtod 40,000 ka pesos alang sa hospital confinement nga dili sakop sa ubang health programs. Aduna usab 5,000 ka pesos alang sa tambal, laboratorio ug diagnostic exams. Ug laing 5,000 ka pesos para sa follow-up nga medical nga panginahanglan. Aron masiguro ang hapsay nga implementasyon, ang PCA mag-deploy og registered social worker sa hospital aron mutabang sa validation sa mga beneficiaryo ug pag-issue sa guarantee letters. Ang PCA usab ang mo-reimburse sa ospital sa mga nagasto nga serbisyo alang sa mga kwalipikadong pasyente. Sa pikas, bahin ang Biliran Provincial Hospital ang muhatag sa serbisyo medikal ug mag-maintain sa record sa mga pasyente, samtang mag-coordinate sa PCA sa pagproseso sa tabang. Ang maong programa kabahin sa direktiba sa gobyerno ubos sa liderato ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga nagpalig-on sa mga programa alang sa social protection ug kaayuhan sa mga mag-uuma sa lubi. Ang kasabutan mulungtad sulod sa 3 ka tuig ug posibleng i-renew base sa resulta sa evaluation sa programa. Tumong niini nga inisyatibo ang pagpakunod sa gasto sa panglawas ug pagpalambot sa kalidad sa serbisyo medikal alang sa mga komunidad nga may mga tanom nga lubi sa probinsya sa Biliran. Gikan sa Philippine Information Agency Biliran para sa Ratsada Balita, kini si Rodrigo Victoria, kini ang inyong agenda haotso. Ginpangamay-amayan ng Department of Science and Technology Region 8 ang kanang National Academy of Science and Technology Philippines Regional Scientific Meeting Visayas Cluster. Ining aktibidad giterok ang mga scientists, researchers, educators, and policymakers haupat nga regiyon ng Visayas agud pagingadayan nin mga importanteng impormasyon, mga scientific discoveries ug mahinungdanon nga datos nga dako ang papel pagudwag ha makalilain nga sektor sa syudad. Nga tanan mga giningadayan inauuyon ang tema han regional meeting nga United Nations Sustainable Development Goals, Science, Technology, and Innovation for Sustainable Development. Gintagan doon ni academician Jaime C. Montoya, presidente han NAST Philippines, nga iraging bubuhat ang regional scientific meeting nga magkalinlain nga dapitan nasod agud igduok aton mga siyentipiko nga hibabroanan ngadto mga katawhan nga sugadman ha mga tagpanday han mga palisiya agud makahimohin mga mahinungdanon nga desisyon o aksyon nga tinuod nga epektibo nga makakabaton ang mga ayat sugad na climate resilience, food security, public health, environmental protection, digital transformation nganda mo pa nga iba. Nakatalaan naman ang National Scientific Meeting para han kabubusan ng nasod yan ang bulan han Hulyo. Tika nga Philippine Information Agency Leyte para Ratsada Balita, ini Alit Reyes, ini ang EU Agenda Ha-8. News and Information Center. News and Information Center, masobra na 25,000 na mulupyo ha sinirangan Visayas na serbisyohan han bukas center han gobyerno. Kooperasyon han komunidad naging susi han malinamposon nga paghalpat han CTG members han Northern Samar. Tikang han News and Information Center, hangaran kan ni Lopido, adihi Janset Yangzon, Government Intern han PAA Eastern Visayas. News and Information Center. Masobra 25,000 na mga mulupyo ang naserbisyohan ng bukas centers o bagong urgent care ambulatory services sa sinirangan Visayas. Ini sumalahan Malacanang. Ang bukas centers in kapartihan paningkamot han gobyerno nga makahatag hin libre nga outpatient services ang mga pasyente nga nanginginahanglan hin kadagmitan nga pagtambal nga diri na kinahanglan hin hospitalization. Nakipdinhi ang libre nga medical consultations, laboratory tests, x-rays ngan mga medisina. Sumala kan Presidential Communications Officer, Undersecretary ngan Palace Press Officer Claire Castro sa press briefing. Usahan mga prioridad ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ang siguruhon na accessible ang serbisyo panlawas sa nga tanan nga Pilipino. Sumala pa kan Yusik Castro siniraang Visayas, tulo na nga bukas centers and operational yan na kundiin nakatagamtam na ang serbisyo panlawas in yukot nga mga pasyente ha paghigrani nga mga lugar. Ini nga bukas centers inamumutang ha Katarman Northern Samar, tulo sa ngan Villaba Leyte ngan ginpapadalagan han Department of Health pinaagyan Eastern Visayas Medical Center. Mula noon hanggang ngayon ay napupuntahan ito ng ating mga kababayan para sa agarang serbisyong medikal na hindi naman kailangan ipasok pa sa ospital. Patients served since implementation ay 25,070 na ating mga kababayan. At ang top services rendered ay mental health, hypertension management, maternal and child health
Services. Dugang pa ni Castro nga labot lahan bukas centers lakip gihapon ang iba pa nga mga inisyatibo panlawas han gobyerno sugad han zero balance billing program nga nan pinahilapad nga sakop han mga benepisyo ha PhilHealth. Sumala pa kan Castro, ang initial nga report kang DOH nagpapakita nga masobra 37,000 nga mga pasyente ana serbisyohan han ilaruman zero balance billing program nga ini nagkakantidad hin maabot 1.49 bilyones piso. User Information Center. Halain naman nga sumalahan 8 Infantry Division naging malinampuson ang mga tropahan gobyerno hapaghalpat han mga membro han Communist Terrorist Group nga nagkukuta hatayaw nga lugar dapit ha barangay Katutuugan, Las Navas, Northern Samar. Ini pinaagi gihapon han kooperasyon han komunidad. Hagin buhat nga operasyon didahan Hunyo 4 na kaengkwentro han 20 Infantry Battalion in Porlominos na pulong nga CTG members nga gintutuuhan nga kaapi han Squad 2 Sub-Regional Committee Arctic han Eastern Visayas Regional Party Committee. Na-recover han kasundaluhan ha encounter site in usa nga M16 rifle magazines, bandoler, backpacks ug iba pa nga mga higamit nga ginbayaan han kinalagyo nga mga rebelde. Ginbuhat nga operasyon in kapartihan nagpapadayon nga paningkamot han gobyerno nga pinaagihan 28 IB ilarom han 8 ID agod maprotehiran ang mga komunidad han Northern Samar kontrahan mga hulga han nabibilin pa nga mga membro han CTG. Ngan malikayan gihapon nga maotro maimpluwensyahan ini nga mga lugar nga dako na iginunhan darahan whole of government ngan whole of nation approach nga inisyatibo ang gobyerno para makabot na ang ginihingyap ng kauswagan ngan kamurayawan sa sinirangan Visayas. Padayon naman ang panawagan ng pag-aghatan gobyerno pinaagihan 8 ID nga bumalik na piyod han balaod ang nabibilin pa nga mga membro han CTG nga mga rebelde ngan lugod pilion ang dalan ha kauswagan ngan kamurayawan. Pahimulsan ang mga programa ngan serbisyon gobyerno para haira ngan maging kasugbong pagtindog han may naswagon nga rehiyon ngan nasod. Ikang han News and Information Center han PIA Eastern Visayas. Hangaran ni Nilda Litlopido, ako si Jansen Tiangzon, Government Intern. Maninian iyo agenda, haotso. Istoryahan Panlawas. Magpapadangat ang mga bagong impormasyon nga nakakaapekto han kahimsog hanaton Panlawas. Istoryahan Panlawas. Mga impormasyon ha mga tambal o paglikay han mga magkalain-lain nga mga sakit nga nakakabalaong nga panlawas ang mga tao. Iyo may babatian, ay Istorya Panlawas. Istorya Panlawas, masunod na! Maupay nga oras mga kasangkayan, ako Ella Sumayod magpapadangat han Istorya Panlawas yan nga edisyon han agenda hautso. Aton pag-istoryahanan usa nga importante nga sakit nga gintatawag nga chronic kidney disease o CKD. Ini nga sakit nakakaapekto ha milyon nga tawo habug-os ha kalibutan. Ang CKD usa nga kondisyon diin ang mga kidney hinay-hinay nga nawawad-an han abilidad nga magsara han hugaw, sobrang tubig ngan iba pa nga makakadaot nga substansya tikang hadugo. Kung dire na husto ang pagtrabaho han kidney, mahimoy ni magtipon hin mga hugaw halawas ngan magdarahin iba-iba pa nga komplikasyon. Ako, Mary Grace Manado. Ano man ang mga komun nga hinungdan han CKD. Ang duha nga nangunguna nga hinungdan amo ang diabetes nga nitaas nga presyon han dugo o hypertension. Ang iba pa nga mga salik amo ang obesity, panigarilyo, sakit kasing-kasing, kasaysayan ng sakit kidney ha pamilya. Usahan mga problema hini nga sakit amo ang damo nga tawo ang diri dayon nakakaobserbar hin mga sintomas sa temprano ng mga yugto. Samtang nagtitika grabe ang sakit, mahimo maka-eksperyensya ang pasyente hinkapoy, paghuhubagan tiil, pagbago pag-ihi, pagkaluyahan tiyan, ngan kawaray gana pagkaon. Sanglit, importante gud ang regular nga pagpa-check up. Paunan uman ginda-diagnose han mga doktor ang chronic kidney disease. Kasagaran naghihimo ang mga doktor hin blood test, urine test, ngan imaging test base masukod ang kahimtangan kapasidad han kidney. May da mga pinaagi han pagtambal hini nga sakit. Ginaaghat ang mga pasyente nga kontrolon ang era blood sugar ngan blood pressure. Pagsunod hin masustansya nga pagkaon, uminom han gintatakda nga medisina ngan magpadayon hin maupay nga estelo han pagkinabuhi. Hagrabe nga mga kaso, mahimo kinahanglanon ang dialysis o kidney transplant. Salit, importante gud ang paglikay ng temprano nga pagpahibaro han sakit.
ang regular nga ehersisyo, balanse nga pagkaon, paglikay ha panigarilyo, ngan regular nga medical check-up, nakakatabang ha pagpanalipod han aton mga kidney nga nakakalikay han risk han CKD. Iyo pala ang hibatian ang pinakaorhi nga impormasyon bahin han paghirot ha mga sakit. Naghihinaot kami nga kamuin magpabilin nga himsugan panlawas ngan makabulig han pagdukwag han aton sosyedad. Magpapadayon kami ha paghatag ha iyo hin mga impormasyon nga may kalabutan ha mahimsug nga panlawas ngan paunan o malikayan ang mga sakit. Dapat healthy para happy, pikang Philippine Information Agency Eastern Visayas, ini hi Mary Grace Manado. Nga nako naman hi Ella Sumayod para istorya panlawas. Ini ang iyo agenda ha utso. Sumat panahon! Opisyal nga gindeklara han DOST Pag-asa ang pagtikang han rainy season o panahon han pag-uuran. Ini mahuman nga maobserbahan ang sunod-sunod nga pag-uran ha magkalain-lain nga parte han nasod. Durot ang southwest monsoon o habagat. Naging sunod-sunod na ang mga pag-uran. Hapagtikang han bulan, han Hunyo, matapos ang pira kasimana nga mapingit ang panahon. Kundi bisan kun opisyal na ang naada rainy day season, ginpahayag han Pag-asa nga makaka-experience sa paghihapon hinilaba nga panahon nga waray uuran. Kan ini ang tinatawag nga monsoon breaks. Haluyo hini padayon gihapon ang pagin-alerto hanamamang pangan nga super El Nino nga posible tumama haorhi nga parte yana nga tuig. Ginbabana-bana gihapon nga kaodgan pag-uuranon ang katundan nga parte han Luzon ngan Visayas. Samtang opisyal na nagtikang ang panahon han tag-uran. Tikang ang News Bureau ang Philippine Information Agency Eastern Visayas. Ini Herubin Minyano para sumat panahon. Ini ang iyo agenda hautso. Editorial! Otro ginbayo ginmakusog nga linog ang Mindanao, Lunes nga adlaw Hunyo 8. Ang magnitude 7.8 nga linog ay nakasentro ha kadagatan hirani Sarangani nga naging hinungdan ang karusdak hin mga buildings, kadilatar mga serbisyo, pagkanselar ng klase, ngan mga biyahe, ngan kamatayhan pira naton nga mga kababayan. Iginisa gihapon ang tsunami warning ngan panawagan ang mga naguukoy ha mga kabaybayonan nga apektado han linog nga mamakwit. Ini nga hitaboy usa nga iluwat nga pahinumdom nga Pilipinas ay nagpapabilin nga vulnerable ha mga kalamidad. Kumo kaparte han Pacific Ring of Fire, diri bag-o ha Pilipinas ang mga linog. Pero haluyo nga otro nga trahedya, diri lagi hapon eksakto ang aton kaagdam ha oras sin kalamidad. Makababaraka nga ang linog inhitabo hauna nga adlaw mismo han pagsulod sa klase han mga estudyante ha Mindanao. Damo nga mga estudyante nga magturutdo ang napiritan nga humaya hanira mga classrooms samtang padayon nga gipapanginano han mga engineers ang mga buildings agud masigurado nga iniin madig-on ngan talwas. Ini nga hitabo in nagpapamatuod nga ang kandam indiri la responsibilidad han mga ahensyan gobyerno kundi pati nagihapon han mga opisyalis sa eskwelahan, iba-iba nga mga ahensya nga naan mga mulupyo mismo. Diri la angay hibaruan ang duck cover and hold. Importante gihapon nga may la full emergency plan andam nga kobag, sakto nga supplyhin pagkaon ngan tubig ngan hibaro parte evacuation area. Diri liwat angay hingalimtan ang pagdumara hin mga earthquake drills agud magin automatic ang pagbaton ha oras Henry Malaso. Dako gihapon ang papel han lokal nga panggobyernohan nga mga institusyon hapag parig-on han mga infrastruktura. Ang mga eskwelahan, ospital, nga di ba pa nga mga pampubliko nga mga pasilidad intinhanglan sumunod han ginmando nga mga basaranan agud maging talwas ngan maibanan ang distroso ngan kaawatin kinabuhi kun hahigayon mayaabaton nga linog. Para han editorial, ako si Ryan Arinto, ini ang iyong agenda ha 8. Iyo palahin batian ang pinakaoring impormasyon ngan solusyon. Sugad man mga programa ng gobyerno nga nakabenepisyo han mulupyo. Damo na salamat han iyo pag-upod ha amon hini nga edisyon. Kami magpapabilin nga ada sentrohan mga balita ngan aksyon para han katawhan han rehiyon. Hasta sunod nga higayon, ini ang iyo Agenda Also Year 2. Agenda House.
Salamat haniyo pakigurusa ha Agenda Haos, ang programa nga nakatutok ha mga balita, impormasyon, ngan solusyon kasugbong ang gobyerno para ha kauswagan han panginabuhi han mga mulupyo. Tugtog ha sunod ngayon Eastern Visayas. Habahong Pilipinas! Ini ang iyo agenda.